before you attempt to do low carb, maliban dun sa pag-aaral ng foundation, na lahat naman ay nasa YouTube na libre, tingnan nyo lang dun sa channel natin, Dr. Iris, how to start, side effects, mga ganun po, protein requirement. The very first thing that you should do para matulungan kayo sa consistency po, sa sustainability is, number 1, bakit nyo gusto mag-low carb? Yun po yung pinakamahalagang tanong. And this is the question that you always ask yourself throughout the years. Bakit nyo gusto mag-low carb? Is it for disease reversal ba? Kayo po ba ay nagsasawa na sa kakabili ng gamot, kakainom ng gamot, daming side effects, masakit sa bulsa? Kayo ba ay suki ng ospital, pabalik-balik? Kayo ba ay nagsasawa na magbayad sa doktor na palagi nyong kailangan bisitahin kasi may sakit kayo? Yan ba yung reason? Is the reason dahil gusto nyo mas mahaba buhay nyo? Katulad ko, syempre gusto ko pang makapagsilbi ng longer sa Panginoon. Gusto ko pang makita mga apo ko. Right? Yan yung reasons ko eh. It really depends on your reason. Naglo-low carb ba kayo para pumayat? Ano po ba yung dahilan? Yung pagkakumbinsido ninyo doon sa dahilan nyo ang magbibigay sa inyo ng kalakasan para i-sustain yung lifestyle na to. Kung hindi masyadong malalim yung inyong dahilan, may hirapan po talaga kayong i-sustain kasi konting temptation lang bibigay kayo. Pero kung malakas yung inyong why are you doing it? Then, mas matutulungan kayo mag-stick to doing clean low carb. Kapag hindi natin alam yung rason, hindi talaga tayo convinced, mahihirapan tayong mag-clean low carb. And also, kung hindi tayo clean low carb, that's the other part of the problem, right? Kasi pag hindi ka clean low carb, ano nangyayari sa'yo? Maya't maya, nandyan yung insulin stimulation sa'yo. Kasi every time you eat carbs, tumataas yung insulin. Pag bumagsak yan, mag-sugar craving ka na naman. Kaya ang hirap i-sustain, right? So tingnan ulit natin tong chart, mga kapatid. Magkakaiba yung epekto ng tatlong macronutrients sa atin pong insulin stimulation. Pinakamataas na stimulation will come from the carbohydrates. So nakita niyo yung peak na yan. Sa protina, middle lang siya, and sa fat, konti. So imagine, if you are constantly cheating, constantly na nag-up and down yung hormone sa katawan. And then, kapag nag-crash phase ka, andyan ka na naman sa craving mo. Right? So, the key is, number 1, alamin anong dahilan, bakit gusto mo mag-low carb. Very strong ba ang reason mo? Or baka naman, nakiuso ka lang. Number 2, clean low carb po tayo. Paano, Doc, ang clean low carb? Go section po. Sa go section lamang. Real mga food po. Sana na natural, whole, unprocessed food. And then, subukan nating maging consistent, mawawala po yung mga cravings na yan. The cravings happen kung hindi tayo consistent.